At tunay na ang ating paglilingkod ay maihahalin tulad sa isang tunay na revolusyon. Lahat ay magsabing revolusyon. Alam ninyo, pagka nakakarinig tayo ng salitang revolusyon, naiisip natin kaagad yung mga taong tulad ng EDSA, may mga tangkidigera, may mga taong nag-aalsa, at napakarami ng kaguluhang nangyayari dahil ang isang puwersa ay ibig lansagin ang mga nananatiling puwersa tulad ng sa gobyerno ng Pilipinas o alin pa mang gobyerno dito sa lupa. At ang tinatawag na pamuno ng mga revolusyon ay mga revolusyonaryo. Tulad ng nangyari sa China sa 1950s. Pagkatapos ng 1940s na gera nila, nagkaroon ng Communist Revolution. At si Mao Zedong ang kanilang naging leader doon. Noong namang 1920s, early 1920s, nagkaroon naman ng revolusyon sa Russia. Tinatawag na Bolshevik Revolution. Ito naman ay pinamumunuan ni Karl Marx. At nagkaroon din ng revolusyon sa Francia na pinamumunuan ni Napoleon the Great. Pagkatapos, nagkaroon ng revolusyon sa Amerika between North and South at nanalo ang Union. At dito rin sa atin nagkaroon ng revolusyon. Iyon ay ang revolusyon laban sa mga Kastila, tapos laban sa mga Hapon, at laban din sa mga Amerikano. At iyan ang pananaw natin sa mga revolusyon. At iba-iba pa. Nagkaroon ng revolusyon sa Cuba, nanalo si Fidel Castro, na hanggang ngayon ay napailalim sa komunismo ang Cuba. At iba-iba, mga kapatid, ang mga bansang ito, pero pareho ang kanilang dinadaanan. There is a political and religious, social and economic upheavals sa mga bansang ito na nagkakaroon ng mga revolusyon. Kaya, malimit na panahon pagka naririnig natin ang word na revolution, yon kaagad ang ating naiisip. Political, social, and economic revolutions. Tapos, madugo. Sapagkat maraming mga namamatay kasi nagbabanggaan ng mga puwersang yan at pagkatapos marami ang napapaslang at namamatay na kaanib sa mga nagbabanggaang puwersa ng revolusyon. Pero sa hapong ito, ibang revolusyon ang gusto kong pag-usapan natin. Ito ay tinatawag na spiritual revolution. Nagkaroon din ng revolusyon sa langit at nakita natin kung paanong naging makulay ito sapagkat hindi po iba sa langit ang nagdala ng revolusyon. Ito ay si Lucifer. At alam natin kung paanong siya ay nakipagdigma doon sa langit. Nagkaroon ng giyera o ng digmaan sa langit. Si Michael at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban-laban sa dragon at ang dragon naman ay nakipaghamok kasama ng kanyang mga anghel. Ngunit hindi sila nanalo at ang kanilang lugar sa langit ay kinuha, itinapon sila. Then, si Satanas, tinawag na pinakamalaking dragon, ang ahas, ang tawag sa kanya, ang demonyo, o si Satanas, siya ngayon ang lumilinlang sa buong sanlibutan. Sapagkat dito siya itinapon kasama ng kanyang mga anghel. At eto nga ngayon ang nangyayari sa sanlibutan ito. Espiritu si Satanas. At nakakapasok siya sa tao nang hindi nakikita. Kaya, ang revolusyon doon sa langit na gusto niyang mangyari, sapagkat hindi nangyari doon, dito ngayon ginaganap. Ito ay yung laban ng tinatawag na masama laban sa mabuti.
Kaya ang revolusyon ito ay isang spiritual na revolusyon. Hindi ito physical na revolusyon. Ito ay spiritual na revolusyon. Ngayon, mga kapatid, dumaan ang mga taon, libu-libong taon, ang tao ay napariwara, napahiwalay sa Diyos, nawalay sa kanyang piling at sa kanyang presensya. At hindi na niya kilala ang Diyos hanggang sa dumami ang mga tao dito, hanggang sa naabutan natin sa ating panahon ngayon. Alam ba ninyo kung ilan ang populasyon ng Pilipinas ngayon? 75 million. Alam niyo kung ilan ang populasyon ng sanlibutan ngayon? 5.5 billion. 5.5 billion ang populasyon ng Pilipinas, ng sanlibutan ngayon. Itong lahat ay may espiritu na lumaganap na revolusyong ginawa ni Satanas doon sa langit upang ihiwalay ang tao sa Diyos, upang ihiwalay ang mga anghel na ginawa ng Diyos sa kanya. At nagtagumpay siya sa langit na 1/3 ng mga anghel ay mahiwalay. At ito ngayon ay ginaganap dito sa sanlibutan ito, revolusyong espiritual pa rin. Pero may physical na katawan na pinapasukan ang mga espiritong yan. Ngunit, tila walang pag-asa ang revolusyong yan na mananalo ang Diyos dito sa lupa kung walang ipinadala na isang tunay na leader ng revolusyon. At ang isang tunay na leader ng revolusyon na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na pumunta rito mga 2,000 taon na ang nakakaraan. Sa revolusyon ito, hindi gagamit ng armas na pisikal. Walang itak. Walang armalite. Walang kanyon na gagamitin. Walang masingan. Walang eroplanong magbobomba. Walang mga bomba, walang dinamita. Walang atomic bomb, walang hydrogen bomb. Walang balang involved. Kaya hindi tayo tadtad. Tulad nung tinadtad doon sa bukid noon. Hindi ganon ang revolusyon ito. Walang armas talaga. Alam ba ninyo, mga kapatid, kung ano ang dala ng spiritual revolutionaryong dumating dito 2,000 years ago? Alam ba ninyo? Pag-ibig. Hallelujah! Pag-ibig. Pero hindi alam ni Satanas o hindi alam ng tao na yan pala ang pinakamalakas na puwersa sa buong sanlibutan. Nang dahil sa pag-ibig, ginawa niya ang langit at ang lupa. Ginawa niya ang lahat ng mga planeta. At nang dahil sa pag-ibig, lumitaw ang planetang sanlibutan na hindi malayo, hindi naman malapit sa ating araw. Sapagkat kung napalapit tayo, para tayong Mars, magiging red planet tayo, walang mabubuhay. Kung napalayo naman tayo, para tayong Pluto, napakalamig, puro yelo, wala ring mabubuhay. Kaya tamang-tama ang layo ng sanlibutan upang tayo ay makasustain ng buhay dito at mabuhay na tulad ng komportableng pamumuhay na ating dinadama ngayon. Sa revolusyong spiritual na ito, na dinala ng ating Panginoon dito, the great revolutionary, si Jesus Christ, maraming upheaval ang nangyari sapagkat ang revolusyon na tunay ay revolusyong nagbabago ng puso at isip. Kaya akala ng mga Hudyo, mga kapatid, revolusyon din gagamitin niya yung tulad ng ginawa ni King Solomon noon at ni King David na may mga kapangyarihan din sila, maraming sundalo, maraming armas, at maraming chariots, at pagkatapos makapangyarihan sa sanlibutan ito. Ngunit, nagkamali sila sa kanilang pag-iisip dahil dumating siya dito, sa sabsaban ng mga baka siya pumunta
pagkatapos mga kapatid, doon siya pinanganak. Then paglaki niya, wala siyang armas na ginamit kundi naglalakad at itinuturo ang mga kalooban ng amang. Sinabi niyang nagpadala sa kanya na kung tatanggapin ng tao, ang tao ay magbabago ang kanyang isip, magbabago ang kanyang puso, magbabago ang kanyang damdamin. Dito ko nakita ng tunay na revolusyon pala ay hindi yung nananalo sa political era o arena. Hindi yung nananalo na tapos i-overthrow ang isang kapangyarihang gobyerno pagkatapos sila na naman ang uupo. Hindi pala ganon. Sapagkat ang isang armadong revolusyon, akala ninyo nananalo, yan ay meron ding pagkatalo dahil may lalabas na namang puwersang armado na siya ring gagamitin upang yan ay itapon na naman. Kaya ito'y magpapatuloy hanggang sa walang katapusan. Puro armadong revolusyon ang nangyayari. Walang nananalo, puro talo po yan. Pero dinala ng ating Panginoon dito ay isang revolusyon na tunay. Tunay na revolusyon sapagkat ito ang makapagbabago sa isip at puso ng isang tao. Tapos, niwan niya sa atin ang isang aral at turo. Simple lang ang aral at turo ng Great Revolutionary si Jesus Christ. Iniwan niya ang kanyang mga salita dito. Sinabi niyang tinanggap niya sa Ama, iiwan ko sa inyo, at sinabi niya ang tunay na nagmamahal sa akin, sapagkat pag-ibig ang dala niya. Hindi ka papasok sa revolusyong ito, kundi ka matutong umibig. At ang taong may ibig, sabi niya sa Ama, sa pamamagitan ko, sumusunod ng aking mga banal na salita. Kakaiba ang revolusyong ito, sapagkat hindi sa pilitan. Hindi ka pipilitin. Hindi ka pipilitin. Kusang loob na ikaw ay susurrender sa Kanya. Di ba yung mga nananalo sa revolusyon, may mga armas pa rin? Kahit nanalo na sila, may mga armas pa rin sila? Dahil meron pa rin silang kalabang doong hindi kumikibo. Kaya pag kami nabalitaan silang kalaban nila doon, pupuntahan pa rin yun, i-coerce at pipilitin pa rin para sumunod sa kanila. Pero kakaiba ang revolusyon na ito ng ating Panginoon, dala niya sapagkat walang taong pipilitin. Kusang loob na ang tao ay susuko sa Kanya. At ang pinakamalaking turo niya at aral sa revolusyon na ito upang ang tao ay sumuko ay tinatawag na pagsisisi. Hindi sa pamamagitan ng puwersa o armalite, kaya kami mga ministro dito, nakabarong lang. Wala kaming revolver dito sa aming tabi. Pagka nagbibigay kami ng speech, wala po kaming revolver dito. Walang bodyguard na sunod ng sunod at mayroong mga armas. Wala po na naririto. Sapagkat ang mga revolusyonaryong espiritual tulad ni Jesus Christ ay handang mamatay ng dahil sa mga salita ng Diyos na kanilang itinuturo kung sakasakali mang kinakailangang ialay ang kanilang buhay. Sapagkat yan po ang pinakamalaking revolusyon na tinatawag ang revolusyon ng pag-ibig. Sabi ng Panginoon, wala nang hihigit pa sa pag-ibig na ito na ang tao ay mag-alay ng kanyang buhay ng dahil sa kanyang mga kaibigan. Kaya nag-alay siya ng buhay niya, papatutuong ang revolusyong yan ay tunay, at nang dahil dyan, ngayon ang mga tagasunod niya ay lumalapit sa kanya ng kusang loob at hindi napipilitan. Kaya yung mga ministro at workers na pumupunta sa inyong mga pamamahay, wala silang armas. Hindi kayo tinatakot. Wala silang 45. Wala silang pananakot sa inyo na pagka hindi kayo sisimba doon, naku, papatay namin kayo, babarilin namin kayo. Wala pong ganon. At nagpapasalamat ako na ako po ngayon ay ipinadala ng ating butihing revolusyonaryo, si Jesus Christ, upang ipagpatuloy ang kanyang laban. Sabi niya, anak, ipagpatuloy mo ang laban ko dito sa lupa habang ako'y hindi pa bumabalik.
na kahit nanalo na ako sa krus ng Kalbaryo, marami pa rin ang lilitaw dito sa sanlibutan na katawan na papasukan ng Espiritu ng masama at ikaw ay aking ipadadala upang ipagpatuloy ang spiritual revolution na aking dinala dito sa sanlibutan. At ikaw ay papasukan ng aking buhay at ng aking espiritu upang maipagpatuloy mo ang espiritual na labanang ito ng revolusyon na aking dala. Ngayon ako ay naririto, pinagpapatuloy ko ang pangangaral ng salita ng Diyos, ganon din ang iniaaral at itinuturo ko sa inyo. Napakarami na po nang nagpasakop sa revolusyong ito, na kusang loob lumapit, nagsisi, at pagkatapos sinuko ang kanilang espiritual na pakikidigma laban sa Diyos. Ano yung espiritual na pakikidigma laban sa Diyos? Yung ipinasok noong nagkudita sa langit na si Lucifer, bumagsak dito, pagkatapos sa atin niya, ipinasok ang espiritong yun. Yun ang spirit of disobedience. Yung spirit of disobedience, yun ang Armalite, yun ang Kanyon, yun ang 45, yun ang panlaban ni Satanas laban sa Diyos. Doon sa langit galing yun. Dala-dala niya. Pagkatapos, di siya nanalo doon. Bumagsak dito. Sa atin niya idiniposito. Di ba walang hiya talaga siya? Bakit di na lang niya dinala sa impyerno yun? Sa atin pa idiniposito. Ngayon, pinilit niya tayo. Wala naman tayong magawa dahil nalinlang niya ang ating unang magulang. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, siya ang dakilang tagapaglinlang ng sanlibutan. Ang unang nilinlang niya, yung prototype ng ating Panginoon, na sana dadaming tulad natin, pero walang kasalanan, doon niya diniposito, alam niyang pagkatapos manganganak si Dan at saka si Eva, idideposito naman nila sa atin. Kaya tayo ngayon ay nagmana ng mga armas na yan na dapat nating surrender sa Diyos. Yan ay ang espiritong hindi na nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Spirit of disobedience. Kaya ako'y nangangaral ngayon at ang mga salita ng Diyos, yan ang aking armas. Yan. Hallelujah. Pagka kayo ay nagsisi ng inyong kasalanan, tinamaan kayo ng 38 caliber. Bakit? Sapagkat Acts 2:38, babautismuhan kayo. Repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for the remission of your sins, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Anong sabi ng Acts 2:38? 2:38? Repent! Magsisi ka, sumuko ka ng sariling kusa, ng sariling loob mo, isuko mo yung dating espiritu. Pagka nagsisi ka, sinuko mo, anong sasabihin mo? Hindi na ang kalooban ng espiritong ito ang mangyayari. Remember, walang kwenta ang katawan kung walang espiritu. Kaya ang espiritu ang may kalooban. Anong kalooban ng espiritu hindi deposito sa atin? Puro kalokohan. Anong kalooban nun? Puro kalokohan. Kaya napakaraming kalokohang nangyayari sa sanlibutan. Tayong mga matutuwid, sumasakit ang ulo natin. Bakit hindi matuwid-tuwid ito? Kung minsan, natatanong pa nga natin ng Diyos, kung may Diyos, bakit hinahayaan niyang mangyari ito? Kaya ngayon, mga kapatid, nauunawaan na ninyo kung bakit naririto ang pangangaral na tulad nito. Now, in a revolution, before a revolution could start, you must have to declare war. Kailangan merong declaration of war. Ngayon, sapagkat ang dala ko dito ay isang spiritual na revolution, ako ngayon ang panibagong revolutionary leader. Malimit na tinatawag sa akin, international television evangelist. Ayaw ko na yun, pati kasi yung nabihag sa hulo, television evangelist din eh. Ang gusto kong itawag ninyo sa akin, spiritual revolutionary.
Hallelujah! Ako ang pinamuno ng Panginoon ng bagong spiritual na revolusyon na nangyayari sa loob ng tao. Spiritual ito, hindi physical. Kaya't yung ipinadalang armas ng Panginoon sa Espiritu, siya ring dala ko ngayon na kinatatakutan ni Satanas. Ito ay ang number 1 aral at turo na ang tao, bago siya makapasok sa revolusyong ito na itatayo ang gobyerno ng Diyos at i-overthrow ang gobyerno ni Satanas, kailangan siya ay sumuko. Kaya narito ako, isinisigaw ko, mga espiritong masuwayin na nakapasok sa mga katawan ninyo, sumuko na kayo! Hallelujah! Woo! Susuko yung espiritong yon dahil yon ang gobyerno ni Satanas. Na habang nasa sa iyong loob, ang espiritong iyong minana, kay Adan at kay Eva, sakop ka sa gobyernong espiritual ni Satanas. Gagawa't gagawa ka ng kasamaan. Kaya ngayon, I am declaring war against pseudo-revolutionary in the spirit. Kaya I am declaring war against religion na hindi nakapagbabago ng tao. I am declaring war against religion that destroys, that kills, that do not foster peace, that do not change the heart, the spirit, and the minds of people. I am against them. Kaya kung may relihiyon kayo at di kayo nakakapagbago dyan, hindi po sa Diyos yan. Hindi totoong revolusyon ang napasukan nyo. Yan po ay mga bulaang revolusyon. Akala ninyo, nanalo na kayo. Hindi pa. Hallelujah! Bakit po ako'y nag-declare ng revolusyon ito? Sapagkat may bagong panggobyerno o may bagong pamahalaan na dumating dito na siyang sasakop sa buong sanlibutan at i-overthrow ang gobyerno ni Satanas na puro disobedience sa kalooban ng Diyos at pinapalis ang Diyos sa kanyang ginawa na walang iba kundi ang sanlibutan ito at ginawang walang iba kundi kayo na dapat pasukan niya, ngunit iba ang pumasok sa inyo. So while you have that disobedient spirit, you belong to another world or to another government. It is the government of disobedience. What the Lord brought to us is His own spiritual government, which is a government of love and obedience to the Father. Hallelujah! So I am declaring war against religion that kills and that destroys. Napakarami dyan. Ginaganon pa yung Diyos nila. God is great. Pagkatapos mga kapatid, kikidnap. Mangre-rape pa. Anong klaseng Diyos yun? Tapos, tatas mo yung Armalite mo. God is great. Tapos mangingidnap ka? I am against that kind of a religion. I am against that kind of a God. Hindi terorista yung Diyos natin. Nung pumunta siya rito, siya pang anti-terror eh. Pinako pa siya sa krus. Pero hindi siya pumatay ng tao. May nabalitaan ba kayong apostoles ng kidnap? Pagkatapos may nakidnap na, mabuhay ka o Diyos! Tatalikod ako sa Diyos na yan. Amen? Kaya nga si Rizal, kahit hindi pa spiritual revolutionary yun, sabi niya, kung ganyan ang Diyos niyo, tatalikuran ko kayo. Ang tinawag niya doon sa may mga relihiyon noon na hindi naman niya nakita yung buhay ng Panginoon doon sa kanila, mga prailing butod kayo, sabi niya. Lalakinan yan eh. Pagkatapos mga kapatid, kung di ka hahalik sa kamay nila, hindi ka pupunta ng langit. Otro pa lang mga makasalanan yun.
I am against that kind of a religion. I am declaring war against it because I am a spiritual revolutionary. Ako ay laban sa relihiyong hindi nakapagbabago. Ako ay laban sa isang relihiyong pumapatay. Hindi nagbibigay ng buhay. Ako ay laban sa isang relihiyong terorista. Hallelujah. Sapagkat ang pamahalaan na ipinadala ng Panginoon sa akin, pagka pumasok kayo sa kanyang kaharian na kanyang pamahalaan, ikaw ay magbabago. Sabagat isusuko mo ang old. Amen. I am against the fruits of the flesh. Sapagkat yun ay bunga ng espiritong mandaraya na tinanggap ng tao. Kaya, pagka tinanggap natin ang bagong espiritu, magbabagong lahat. Kaya sinabi ng Banal na Kasulatan, they that are in Christ are new creatures. Old things are passed away, behold, all things are become new. Mga lumang bagay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ng bagay, puro nagbago na. With regards to the environment, ang revolusyong dala ko, mga kapatid, ay makapagbabago ng ating environment. Amen? I am declaring war against those that destroy the environment because the Lord planned for us to have a very beautiful world. Kaya, pagka membro kayo ng revolusyon ito ng kingdom, hindi niyo tinatapon yung basura niyo sa labas ng bakuran niyo. Pagka nanalo, pagka lumaganap na ang kaharian ng Diyos at ang kanyang revolusyon dala, mawawala yung payatas. Mawawala yung lahat ng squatters. Magkakaroon kayo lahat ng dissenting bahay. Dissenting bahay at dissenting buhay. Bakit? Magiging pantay-pantay na tayong lahat sapagkat wala ng mga magnanakaw. Wala ng mga korupsyon. Wala ng matatakaw. Pagka may nakalugar na isang matakaw dyan, kukunin lahat mga kapatid, tapos nasa pwesto, di kawawa naman yung mga walang oportunidad sa buhay na ipinanganak na dukha, lalo silang magiging dukha kaya sila ay titira sa gilid ng payatas. Pero pagka pumasok kayo sa revolusyon na ipinasok ng Panginoon bilang pamahalaan sa sanlibutan ito, mawawala po ang lahat ng yan. Sapagkat ang ating Diyos ay isang Diyos na papagmahal at Diyos siya ng hustisya na wala siyang pababayaan sa mga sinasakupan niya na hindi mabigyan ng isang matiwasay at marangal na pamumuhay. Hallelujah! Kaya sa kaharian, walang magiging masyadong mayaman at masyadong dukha. Kung yumaman ang isa, lahat yayaman. Hallelujah! Gusto ba ninyo ang pamahalaang yan? Tingnan nyo sa pamahalaan ni Satanas. Huwag niyo sabihin pamahalaan ng Pilipinas to. Yung sinasabi ko, hindi lang pamahalaan dito sa Pilipinas, pamahalaan sa buong sanlibutan. Yung pamahalaang yon, yung nakikita natin ngayon na nangyayari, mga kapatid. Pamahalaan ni Satanas yun. Yung kaguluhan na nangyayari, yung mga sa environment natin, yung basurang hindi na kokolekta, lahat ng yan, yung kasiraan, mga kapatid, hindi po gawa ng Diyos yan, sapagkat hindi ganyan ang plano ng Diyos para sa sanlibutan na titirahan natin. Hindi po ganon. Hindi ganon ang plano ng Panginoon. Kaya pa kayo pumasok sa kaharian, biglang-bigla, mawawala yung basura. Ewan kung saan pumupunta. Pero mawawala yung basura. Sa halip na basura ang makikita sa kapaligiran ay puro mga naggagandahang bulaklak at mga tanim.
Kaya lalong bababa ang presensya ng buhay ng Diyos. Ito pong sinasabi kong kaharian ito, tunay na kaharian ito. Sabi niya sa kanyang masalita, "For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea." Habakkuk chapter 2:14. Ang kaalaman ng Diyos ay pupuno sa buong sanlibutan sa kanyang ikaluluwalhati tulad ng mga tubig na tumatabon sa buong mundo. Ganyan ang kaalaman na ipalalabas ng Diyos sa revolusyong espiritual na kanyang gagawin dito sa sanlibutan. Ang kanyang pamahalaan, it is a very, in every aspect, it is a physical and political, in every sense, a real kingdom. It will have a king. And it will have a government, a capital, and international system of laws. Isa lang yung international system of laws ng Diyos. Love your neighbor as yourself. Yun lang. Isa lang. Isa lang. Dalawa lang nga. Love God above all, and then love your neighbor as yourself. Wala na yung mga laws na yan na may legislatura pa, kailangang araw-araw gumawa ng mga batas. Tapos, kailangan i-interpret ng judiciary. Marami na daw ang robes and hoodlums ngayon. Yung nag-i-interpret mismo, mga kapatid, sila lang nagtutuwis ng mga laws na yan. Tapos i-execute naman ng executive department, mayroong balance of government, baka umabuso daw yung isang sanga ng gobyerno, mayroon namang taga-balance dito. Wala na po yan. Yan ay para lamang sa mga taong hindi pa nagbago. Pero pagka ang tao ay nagbago na sa kanyang espiritu, sa kanyang pag-iisip, dalawa lang ang susundin niyang batas. Mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hallelujah! Lahat ng mga armas na yan, Armalite, Atomic Bomb, Canyon, gagawin lahat. Malaki ang foundry ng kingdom. Tutunawin lahat ang bakal na yan. Gagawing pangararo. Gagawing bulldozer, gagawing traktor. Hallelujah! Tapos, darating ang panahon, sapagkat yan ay sinabi niya, God hath appointed a day. Everybody says, God hath appointed a day. In the which He will judge the world in righteousness by that man whom He hath ordained. Acts 17:31. Nakapagturo na siya ng araw na kanyang hahatulan ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang katuwiran, sa pamamagitan ng kanyang taong inihalal. Biglang-bigla yung poverty yan, maalis yan. Maalis yan. Sapagkat ang wealth is equally distributed. Yan ang pamamaraan ng kaharian. Wala doong dilitaw na kawawang-kawawa. Wala, hindi pwede sa kaharian ng Diyos yan. Sa kaharian ng Diyos, kahit sino ka man, pagka ikaw ay nagpasakop at binigyan ka ng isang bagong espiritu, anak ka niya na magkakaroon ng karapatan sa lahat ng mana na galing sa ating Ama, na katulad noong mga nasa taas. Hallelujah! Naririto na ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang revolusyong niyan ay nagpasimula na. The abundant signs that the kingdom of God on earth is here are already in confirmation. Kita niyo yung kapalibutan natin? 1,000 years. Magharing ating Ama. This will be the most exciting thing the world has ever seen. Pinaka-exciting.
itong millennial reign ni Jesus Christ sa 1,000 taon. Hallelujah!